Nako, eto mga kababayan, marami pong nagulat dito sa masamang balita at masamang nangyari po dito kay Mike Defensor mga kababayan. Samantala, eto naman pong si Senator Marcoleta ay tuwang-tuwa po sa nangyari. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga kababayan dito po sa ating channel at ngayong pag-usapan natin, ito pong masamang balita o masamang nangyari dito kay Mike Defensor mga kababayan, no, na kung saan ito namang si Senator Marcoleta ay tuwang-tuwa. Bakit po kaya tuwang-tuwa si Senator Marcoleta samantalang dito naman po kay Mike Defensor siya po mga kababayan, no, ay galit na galit at nalulungkot po sa nangyari mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Maraming salamat sa lahat na mapatuloy na nakasuporta dito sa ating channel mga kababayan. At ngayon po ay pag-uusapan natin ito pong mga nangyari dito po sa dalawang tao na to na kung saan ay nakita natin mga kababayan, sila po ang naglabas, no, kay Orly Gutesa. Pero bakit po ngayon tila nagagalit po ito pong si Mike Defensor dito po kay Senator Marcoleta nga ba o sa COMELEC mga kababayan, no? Yan po ang mga balitang nangyayari ngayon mga kababayan, dahil ito pong si Senator Marcoleta mga kababayan ay nakalusot po sa kanyang kaso sa COMELEC. Samantalang si Mike Defensor po mga kababayan ay makakasuhan. Tuluyan na nga bang naglaglagan etong dalawa na to mga kababayan. Grabe, no? Sila pong dalawa ang nagharap o naglabas ng isang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung maalala natin mga kababayan ay tinawagan daw po etong si Mike Defensor netong si Orly Gutesa. At si Orly Gutesa naman mga kababayan ay inilabas, no, netong si Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. At napakarami po niyang ibinunyag, no, na sa ngayon ay hindi na po natin makita ito pong si Orly Gutesa. Ano na kayang nangyari kay Orly Gutesa mga kababayan matapos po ang kanyang mga di umano'y pasabog? At ngayon ay panoorin natin, no, ito pong report mga kababayan at pag-usapan natin, no. Galit na galit si Mike Defensor. Let's go. Because ang desisyon ng COMELEC sa election offense laban kay Senador Rodante Marcoleta. Okay, so yan po yung kaso sa COMELEC mga kababayan, no. Maalala natin itong balita na to, no, sumabog dahil lumabas po ang balita na ito pong si Senator Marcoleta, no, ay hindi po i-declare, no, yung pong mga nag-donate sa kanyang kampanya, sa kanyang sose mga kababayan. At yung po, no, ay isang malinaw na violation. Subalit datapwat, eto nga po. Parang ang hirap pala ng ganitong salita mga kababayan. No, mahirap pala, no? Mahirap pala maging tawag dito, news anchor. Subalit mga kababayan, ito pong si Marcoleta, no, nakasuhan po dahil hindi niya nga po nilista, no, yung pong mga nag-donate sa kanyang campaign, no, during campaign po niya mga kababayan sa kanyang sose. At lumalabas mga kababayan, no, na ito pa lang si Mike Defensor ay isa, no, sa kanyang campaign donor. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, no, na yung mga utang na loob, no, utang na loob. So dito makikita natin, no, na parang nagkaroon talaga ng hidden agenda tungkol po dito kay kay Orly Gutesa.
Kasi si Mike Defensor naglabas kay Orly Gutesa. Ayaw ilabas ni Marcoleta ito pong mga campaign donor niya. Naglabas siya ng mga campaign donor, mga babayan, at kasama nga po itong si Mike Defensor. No, so dito po, mga babayan, makikita natin na tila tumatanaw ng utang na loob itong si Marcoleta kay Mike Defensor para ilabas itong si Orly Gutesa. May something fishy, mga babayan, na nangyayari. 'Di ba? So parang ano 'yun? No, ano 'yung nangyari na 'yun, mga babayan? Utang na loob para ilabas o siraan ang ating administrasyon. Which is kung titignan natin maigi, parang hindi po maganda. 'Di ba? So ito yung other way, no, ng pagtanaw ng utang na loob, no, kapag ang isang tao ay naging campaign donor mo. Bukod po dun sa mga sa mga projects na makukuha, mga babayan, kung yan po ay mga contractors or kung ano-ano man, mga babayan. No, ito po iba. No, tila iba yung hiningi ni Mike Defensor dito kay Senator Marcoleta. Oh. Baka naman dinaan lang kay Mike Defensor. Kaya naman. Tuloy natin. Sa botong 6-0 at isang abstention, iniutos ng COMELEC ang bank na itigil ang investigasyon dahil kulang ang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa isinumiting statement of contributions and expenditures o SOSE ng senador. Sa halip, kayo po ba naniniwala na kulang pa yung ebidensya na inilabas, mga babayan, sa isang media outlet? Kulang po ba yung ebidensya na yun na ipinapakita no, na hindi niya pinilapan yung kanyang SOSE? Hindi niya inilagay, mga babayan? No, yung pong mga nag-donate sa kanya, yung mga campaign donor niya? Kulang po bang ebidensya yon, mga babayan, para po siya ay magkaroon ng grounds na makulong o matanggal po sa public office at hindi na makatakbo? Kulang po ba yung mga ebidensya na yon, mga kababayan? Kayo po ang humusga. No, kung kayo ang tatanungin, kulang po ba yung mga ebidensya na iprinisinta po laban po dito kay Senator Marcoleta? Kulang po ba yun? nirekomendang sampahan ng election offense ang mga campaign donors kabilang sila dating Congressman Mike Defensor. Ayun, diba? Dawit si Mike Defensor. Dali, si Mike Defensor, mga babayan. Isa pala siya sa campaign donor. Kaya pala ayaw, no, isulat. No, wag na lang daw ilagay. Ito masaklap dito, mga babayan. No, kung yung utos na yon o yung request na yun na wag mong ilagay, no, ay galing dito kay Mike Defensor. No? Kung yun ang kung ang nakiusap doon kay Marcoleta ay si Mike Defensor, bumalik po sa kanya yung kanyang ginagawa. So parang parang nakarma tuloy dito si Mike Defensor. Kasi sa totoo lang, no, kapag ikaw ay may masamang intensyon, babalik at babalik sa iyo yan. No, yan po tatandaan natin, mga kababayan, ha. Kung ikaw po sa mga ginagawa mo ay meron kang masamang intensyon, no, babalik at babalik po sa iyo yan. Hindi lang isa, hindi lang twice, baka triple o 10 beses pa. No? Nakamalasan ang bumalik sa'yo. Dahil sa ginagawa mo na yan. No? Ngayon, ito example lang natin. Nangyari kasi no, na meron daw campaign donor na ayaw magpabanggit. No, kung ito man ay si Mike Defensor ang nagsabi kay Marcoleta, tila baga parang siya rin ang nagdaglag sa kanyang sarili. So hindi nila akalain, mga babayan, na sasabog, no, o sisingaw itong baho na to. Tandaan po natin, walang lihim, mga babayan, no, ang hindi nabubunyag. Walang baho, mga babayan, ang hindi sumisingaw. Sisingaw at sisingaw, mabubunyag at mabubunyag kung yung lihim na yan ay may masamang intensyon. Yan sinasabi ko sa inyo. Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa kabigo ang magsumite ng report sa kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. So sila pa ngayon na makakasuhan. 'Di ba?
Inakusahan ni Defensor ng double standard ang COMELEC dahil pinagsasampa ng reklamo ang mga donor pero hindi ang mismong kandidato. Oh, yun yung ano doon, mga babayan. 'Di ba? Kasi kailangan nyo rin magbayad ng tax. 'Di ba? Kailangan din nila magbayad ng tax, mga babayan eh. Nito mga campaign donor na to eh. 'Di ba? So, anong nangyari ngayon, mga babayan? Kaya galit na galit si Mike Defensor. No, kasi akala nila nakalusot na sila sa COMELEC yung kaso ni Marcoleta na dismiss, pero sila pala yung makakasuhan. Sa isang banda, mga babayan, palakpakan natin yung COMELEC dyan. No, nadali si ano doon, nadali si Mike Defensor doon. Kung ngayon Senator Marcoleta, dismiss na. Ba't naman kami ang, ang makakasama sa kaso? Oh, dismiss na. Bakit daw sila makakasama sa kaso? Buti nga sa'yo, sabi ni Montulfo. So, yun yung yun yung pinagpuputok ng butsi netong si Mike Defensor. Yun yung kinagagalit niya, mga babayan, no? So parang busit siya sa COMELEC ngayon dahil nakalusot si Marcoleta, yung tinulungan nilang manalo sa Senado, tapos sila, no, yung kakasuhan ng COMELEC ngayon. Okay. Balik sa kanila, mga kababayan. Na back to you si Mike Defensor dito. No? Na back to you si Mike Defensor, mga kababayan. Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Bakit ganun? Bakit hindi mo na lang ilaglag talaga si Marcoleta? Paano kaya kung ilaglag na lang din ni Mike Defensor si Marcoleta para makalusot siya sa kaso nila, no? Nauna na rin inabsuelto ng COMELEC si Senador Francis Escudero sa reklamong kaugnay ng pagtanggap ng donasyon Yan, sinasabi. sa kontraktor para sa kampanya noong 2022 election. Yan yung sinasabi ko, mga babayan. No? Yan pong ginawa na yan, o yung nangyari na yan, no, dyan sa kaso niya, Marcoleta, no, ay maraming maabsuelto. At the same time, mga babayan, ay magagamit po yan. No, magagamit po yan, mga kababayan, ng mga susunod, no, ng mga kandidato sa susunod na halalan o sa susunod na eleksyon. Yan pong mga campaign donor na yan, no, pwede na po nilang tanggapan o kuhanan o tanggapin, no, yung pong mga idinodonate sa kanila, kahit ilang milyon pa yan, kahit 50 milyon pa yan, 100 milyon pa yan, mga babayan, hindi na rin din nila i-declare sa kanilang sose. No, dahil po dito sa example na ginawa netong sila Mike Defensor at nila Marcoleta. So, sino ngayon ang mga low bender? Diba, mga babayan, sa tingin ninyo, magandang example yung ginawa na yan nila? Sa tingin ninyo, magandang example po yung ginawa nila na yan sa susunod na halalan? 'Di ba? Hindi eh. No, sa tingin ko, gagayahin po yan, no, ng mga sa susunod na halalan ng mga politiko. Pwede pa lang ganun eh. Pwede pa lang ganyan eh. Hindi ko na lang ilalagay. Hindi ko na lang isusulat. Total, pwede naman palang hindi isulat yung mga campaign donor eh. Ba't ko pa ilalagay? 'Di ba? See? Mga babayan, no? Alam nyo, may pros and cons etong nangyari na to. Isa na yan, no? Yung nangyari na gagayahin po yan ng mga politiko sa susunod na halalan. At the same time, mga babayan, nalaman natin, no, na dapat palang i-revise na etong batas na to ng COMELEC. No? Yung omnibus election code, mga babayan, kailangan baguhin na po pala yan. No? Na kapag hindi mo talaga nilagay, yan po mga campaign donor mo, yari ka, makakasuhan ka na. Pero dapat, from the start, from the beginning pa lang, ginawa na yan ng COMELEC. Diba? Dapat ngayon pa lang, alam nila, no, na posible ang mangyari sa mga susunod na halalan. Dapat ngayon pa lang, nag-set na sila ng example kaagad. Then, tsaka nila pinabago yung batas.
dapat sinampulan na kaagad yung mga dapat masampulan. Kung kakasuhan nila si Marcoleta, kakasuhan din talaga etong sila Mike Defensor. 'Di ba? So, yan. Hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.